Ang hapon na iyon sa Quezon City ay kasing init at kasing alinsangan gaya ng dati. Ngunit ang tensyon sa loob ng tahanan ng Reyes ay higit pa sa init ng panahon. Ang madingding ng bahay na iyon sa isang panggitnang uring subdivision ay bagong pinta, ang mga kurtina ay pinalitan, at ang pinakamagagandang kubyertos ay inilabas. Dahil ngayon ang araw na may manliligaw na darating upang makilala si Ana. Si Aling Elena, inayos ang laylayan kanyang duster, ay paulit-ulit na sumisilip sa bintana. Ang mabutil ng pawis sa kanyang noo ay hindi lamang dahil sa init, kundi dahil sa kaba na nararamdaman ng bawat Pilipinang ina sa tuwing pinag-uusapan ang pag-aasawa ng kanilang anak na babae. Bawat sulok ng bahay ay inayos upang may pakita sa mga darating na bisita ang kanilang katayuan at kaayusan at upang walang anumang kapintasan na makita. Si Ana ay nakaupo sa harap ng salamin sa kanyang silid. Ang kanyang isipan ay gulong-gulo sa libu-libong tanong na hindi nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Suot niya ang isang simpleng bestidang may kulay rosas na bulaklak na bumagay sa kanyang kayumangging balat. Ngunit wala sa kanyang mamata ang kislap na inaasahan sa isang babaeng malapit ng ikasal. Mula pagkabata, itinuro sa kanyang ina na ang kasal ay hindi lamang pagsasama ng dalawang puso, kundi isang hagdanan patungo sa seguridad sa lipunan at katatagan sa pananalapi na magpapagaan sa buhay. Sinabi ngang nagpakilala sa kanila si Ginoong Morales na ang lalaki ay may malaking negosyo sa agrikultura at ang kanyang pamilya ay matagal nang kilala at mayaman. Dahil dito, isang sinanang pag-asa ang sumilay sa isipan ni Ana na marahil ngayon na ang araw na magbabago ang kanyang buhay. Dahan-dahang umuusad ang mga kamay ng orasan at malapit ng magalas 4 ng hapon ang itinakdang oras ng pagdating ng mga bisita. Binalaan ni Aling Elena ang kanyang asawang si Mang Ricardo na umupo ng tuwid sa sopa at itigil ang pagbabasa ng diaryo upang magmukha siyang seryoso at kagalang-galang. Nalaman na rin masismos ang kapitbahay na may mahalagang bisita na darating sa bahay ng Reyes. Kaya't mula sa kanilang mga bintana at balkonahe, palihim silang nakatingin sa kalsada. Lahat ay umasa na sa ilang sandali, isang malaking luxury SUV ang hihinto sa kanilang gate at bababa mula rito ang isang binatang tila prinsipe na magbabago sa kapalaran ng simpleng tahanang iyon. Bigla, isang kakaibang ingay ang narinig mula sa kabilang kalsada, hindi tunok ng makina ng isang mamahaling sasakyan, kundi ang langit-nit ng isang lumang makina. Lahat ng mata ay napabaling sa gate at ang tanawing kanilang nakita ay tila nakbuhos ng malamig na tubig sa magpangarap ni Aling Elena. Walang Toyota Fortuner o Honda CR-V. Sa halip, mayroong isang lumang Japanese surplus na bisikleta na may kalawang na sa kadena at UP na ang tapalodo. Ang nagmamaneho nito ay isang simpleng binata na nakasuot ng kupas na polo shirt at pantalon, at ang kanyang mukha ay nababalutan ng alikabok at pawis mula sa sikat ng araw. Ihininto ni Leo ang kanyang bisikleta sa tapat ng gate ng Reyes ng may buong kapanatagan at itinayo ito sa stand na parabang hindi siya nasa isang palasyo kundi sa sarili niyang tahanan. Kinuha niya ang isang simpleng panyo mula sa kanyang bulsa at pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang sinelas sa labas ng gate. Sa kanyang pagiging simple, mayroong isang kakaibang kumpiyansa na hindi maunawaan ng taong naroon, na sanay sa panlabas na anyo at karangyaan. Nakanganga si Aling Elena at sa kanyang mata, ang pagkadismaya ay may kasamang nag-aalab na galit dahil sa pag-isip kung paanong niloko sila ni Ginoong Morales. Si Mang Ricardo, na kanina pa seryosong nakaupo sa sopa, ay nag-alangan ngayon kung tatayo ba siya upang salubungin ang bisita o mananatili na lamang sa kanyang upuan. Hindi niya kailanman inakala na ang mayamang negosyanteng pinag-usapan ay darating sa kanilang pintuan na ganito, nagbibisikleta at pinagpapawisan.
Pumasok si Leo sa loop at buong kababaang loop na yumuko at bumati sa lahat. Magandang hapon po. Ang kanyang boses ay may malalim na kapanatagan na sa isang iglap ay nakpabawas sa tensyon sa silid. Iginawat niya ang kanyang paggalang sa bawat taong naroroon. Ngunit ang mata ni Aling Elena ay nakatuon lamang sa kanyang simpleng kasuotan at sa kinakalawang na bisikleta na nakaparada sa labas. Itinuro kay Leo na maupo sa sopa at maingat siyang umupo sa gilid upang hindi madumihan ang takip nito. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay napakabigat na kahit ang ugong ng electric fan ay parang ingay. Walang sinuman ang nangahas na magsimula ng usapan. Sa wakas, tumikhim si Mang Ricardo at nagtanong kung nahirapan ba siyang hanapin ang kanilang lugar. Ngumiti si Leo at umiling. Sinabi niya na ang mga kalye ng Quezon City ay parang sarili na niyang bakuran at kabisado niya ang bawat eskinita, kaya hindi niya kailangan ng mapa o GPS. Dito na nawalan ng pasensya si Aling Elena at mataray na nagtanong, nasiraan ba ang kotse mo kaya kanak bisikleta sa ganitong init? Mahinahon na sumagot si Leo na ang bisikletang iyon ay ang huling pamana ng kanyang ama at tuwing may mahalaga siyang pupuntahan, ito ang kanyang ginagamit. Sinabi niya na ipinapaalala nito sa kanya na manatiling nakatapak sa lupa at huwag kalimutan ang kanyang pinagmulan. Para kay Aling Elena, ang madamdaming sagot na iyon ay walang silbi. Sa kanyang mundo, mas mahalaga ang presyo ng mga bagay kaysa sa damdamin at para sa kanya, ito ay isang palusot lamang upang pagtakpan ang kahirapan. Sa likod ng pinto ng kusina, nakikinig si Ana sa lahat ng ito at ang kanyang puso ay unti-unting nanlumo. Ito na ba ang prinsipe na kanyang pinangarap? Pakiramdam niya ay biktima siya ng isang masamang biro. Ang maasawa ng kanyang magkakaibigan ay namamasyal sakay ng magagarang sasakyan. Paano siya mabubuhay kasama ang isang lalaking nagbibisikleta? Naririnig na niya ang mga panunumbat ng kanyang ina at umaling-aungaw sa kanyang tainga ang sasabihin ng lipunan. Ang anak ni Aling Elena ni isang disenteng lalaki ay hindi nakuha. Kinuha niya ang tray ng merienda at may nanginginig na makamay na naglakad patungo sa sala, kung saan ang kanyang kinabukasan ay tila nakasalalay hindi sa isang balanse, kundi sa carrier ng isang lumang bisikleta. Nang pumasok si Ana sa silid, ibinaba ni Leo ang kanyang tingin, isang tanda ng paggalang sa kulturang Pilipino. Hindi niya tinitigan si Ana mula ulo hanggang paa, gaya ng karaniwang ginagawa ng lalaki. Sa halip, magalang siyang bumating hello. Inilapak ni Ana ang mabaso ng juice sa mesa at umupo sa silyang nasa tapat ni Leo. Ngunit ang kanyang mamata ay hindi nakatingin sa mukha ni Leo, kundi sa luma niyang relo. Marahil ay mula pa iyon sa panahon ng kanyang ama. Ang strap nito ay pudpod na at ang salamin ay may bahagyang lamat. Nagpatuloy ang usapan at tinanong ni Mang Ricardo si Leo tungkol sa kanyang trabaho upang masuri ng maayos ang sitwasyon. Ikinuwento ni Leo na nasa negosyo siya noon na agrikultura mula sa pagtatanim hanggang sa pamamahagi ng gaani. Sinasadya niyang hindi binanggit ang laki o kita ng kanyang kumpanya dahil gusto niyang malaman kung ang pamilyang ito ay interesado sa kanyang pera o sa kanyang pagkatao. Ang naging interpretasyon ni na Mang Ricardo at Aling Elena sa kanyang sagot ay marahil isa lamang siyang may-ari ng maliit na puwesto sa palengke o isang maliit na magsasaka. Sumingit si Aling Elena at nagtanong kung may sarili ba silang bahay at kung mayroon silang mga katulong. Payapang sumagot si Leo na ang kanilang bahay ay pamana pa ng kanilang mga ninuno at mas gusto nilang gawin ang sarili nilang mga gawain dahil nakabubuti ito sa katawan at isipan. Sinabi niya na alinsunod sa mga simpleng aral ng buhay, naniniwala ang kanyang pamilya sa simpleng pamumuhay at itinuturing na kasalanan ang labis na paggasta. Nang marinig ito, lalong lumalim ang pagkasuklam sa mukha ni Aling Elena.
Para sa kanya, ang simpleng pamumuhay ay nangangahulugan lamang ng karuhaan at kakulangan. Naglakas loob si Ana na tanungin si Leo kung ano ang kanyang layunin sa buhay at ano ang gusto niyang gawin sa hinaharap. Nagliwanag ang mga mata ni Leo at sinabi niyang nais niyang magtayo ng mga paralan para sa mga batang kapuspalat at ibigay ang malaking bahagi ng kanyang kinikita sa kawanggawa. Sinabi niya na ang tunay na kaligayahan ay nasa pagtulong sa iba, hindi sa pagpapalaking bank account, at naghahanap siyang isang kasama sa buhay na susuporta sa kanyang pananaw. Para kay Ana, ang masalitang ito ay pangarap lamang at hindi praktikal. Ang gusto niya ay isang komportableng buhay kung saan hindi siya makukulang sa anumang bagay. Lumipas ang oras at lumamig na ang Diyos, ngunit walang sinumang gumalaw nito. Isang kakaibang panlalamig ang bumalot sa kapaligiran. Naintindihan na ni Leo na walang halaga ang kanyang nasalita dito at ang pamilyang ito ay naintindihan lamang ang wika ng material na bagay. Gayunpaman, hindi siya nawala ng pasensya at hindi sinubukang ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ayaw niyang gumamit ng kasinungalingan o pagpapakitang tao para lamang mapabilib ang sinuman. Naisip niya na kung matutuloy ang ugnayan, dapat itong nakabatay sa kanyang tunay na pagkatao, hindi sa kinang ng kanyang yaman. Sumanya si Aling Elena sa kanyang asawa na oras na upang tapusin ang palabas na ito at paalisin na ang lalaki. Naintindihan din ni Mang Ricardo na ang ugnayang ito ay hindi naayon sa kanilang mga inaasahan. Tumingin siya sa orasan at sinabing mayroon pa siyang pupuntahan. Ito ay isang malinaw na hudyat na hindi na nila kayang tiisin pa si Leo at gusto na nilang umalis siya. Naintindihan ni Leo ang hudyat at tumayo mula sa kanyang upuan ng walang bahid ng kahihiyan. Muli siyang yumuko at nagpaalam sa lahat at nagbigay ng isang huling sulyap na puno ng pag-asa kay Ana na baka sakaling naunawaan niya ang lalim ng kanyang salita. Ngunit sa mga mata ni Ana, kawalan at pagtanggi lamang ang kanyang nakita na sumugat sa kanyang puso sa isang iglap. Alam niya na sa panahon ngayon, ang mga tao ay sumasamba sa panlabas na anyo, hindi sa tunay na pagkatao. At ngayon, ang kanyang panlabas na anyo ay napakasimple at pangkaraniwan. Ngumiti siya sa kanyang sarili at naisip na marahil ay may ibang plano ang Diyos para sa kanya at naglakad siya patungo sa pinto. Pagkalabas ni Leo, binuksan niya ang kandado ng kanyang lumang bisikleta at inalis ito sa stand at muling umingit ang kadena nito. Nagsimula ng magbulungan ang sismosang kapitbahay. Ang ilan ay nagpigil pang tawa. Iniisip kung anong klaseng pulubing manugang ang muntik ng mapangasawa ng anak ng Reyes. Hindi pinansin ni Leo ang mga bulungan at nagsimulang pumadyak palayo. Isang alimpuyong ng alikabok ang naiwan sa kanyang likuran. At dahan-dahan siyang naglaho sa kantong kalye na parabang hindi siya kailanman dumating. Pagkaalis ni Leo, sumaboh na parang bulkan ang galit ni Aling Elena. Sinimulan niyang isumpa si Ginong Morales. Sinabi niyang sinira nito ang kanilang reputasyon at ginawa silang katatawanan sa buong kapitbahayan. Napahawak na lang sa ulo si Mang Ricardo. Iniisip kung ano ang isasagot niya sa mataw kapag nalaman nilang isang lalaking nagbibisikleta ang dumating para sa kanilang anak. Ang tahanan na kaninang umaga ay puno na pag-asa ay ngayon ay parang may burol. Lahat ay nagsisisihan. Bumalik si Ana sa kanyang silid at pabagsak na humiga sa kama kung saan bumuhos ang luha mula sa kanyang namata. Umiyak siya, hindi para sa isang nawawalang pag-ibig, kundi dahil sa kanyang manawasak na pangarap at sa kahihiyang kanyang naramdaman. Naisip niyang malas talaga siya dahil isang napakasimple at makalumang lalaki ang dumating para sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpasya siya na hinding-hindi niya tatanggapin ang alok na ito kahit na mga hulugan pa ito ng pananatiling dalaga habang buhay. Dumidilim na
At ang mailaw sa bahay, Reyes ay naksindi na. Ngunit ang liwanag ng mailaw ay hindi kayang pawiin ang dilim sa puso ng mamiyembro ng pamilya. Tinawag ni Aling Elena si Ana at sinabing tawagan agad si Ginoong Morales at sabihin, dito ang lahat ng kanyang sama ng loob. Ito ang sandali kung saan ang kabanalan ng relasyon at ang kabutihan ng isang tao ay tinitimbang sa balanse ng pera at pagpapakitang tao. At ang nakalulungkot, sa balanseng iyon, ang panig ng pagkatao ay napatunayang napakagaan. Ang katahimikan sa silid ay mas suffocating kaysa sa alinsangan sa labas. Si Ana ay nakatayo pa rin sa tabing bintana kung saan niya huling nakita si Leo. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang 15 minutong pribadong pag-usap nila sa beranda matapos ang merienda. Ang pag-usap na iyon, sa halip na maging pundasyon ng isang magandang kinabukasan, ay naging libingan ng kanyang mapangarap. Ito ang nakumbinsi sa kanya na ang isang tulad ni Leo ay talagang hindi nababagay para sa kanya. Noong iminungkahi ni Mang Ricardo na mag-usap silang dalawa ng pribado, isang huling pag-asa ang sumilay kay Ana na baka sakaling maging tapat si Leo at sabihin ang kanyang tunay na katayuan. Pumunta siya sa isang sulok ng beranda kung saan may kaunting hangin, ngunit tila huminto rin ito nang dumating si Leo. Buong sigla siyang nagtanong kay Leo kung saan niya gustong mamasyal tuwing weekend at kung dadalhin ba siya nito sa pinakamahal na mall sa siyudad para mamili. Ngumiti si Leo at simple siyang sinagot na tuwing weekend gusto niyang magturo sa mga batang mahihirap at umupo sa tabi ng ilog para pagmasdan ang kalikasan. Sa narinay, akat na navala ang kalahati na sikla ni Ana na umasa sa mga disko, sinahan at party hanggang gabi. Hindi pa rin sumuko si Ana at tinanong ang kanyang pangalawang katanungan. Saan sila pupunta para sa kanilang honeymoon pagkatapos ng kasal? Sa kanyang isipan ay mga larawan ng Europe o Japan na nakikita niya sa mga pelikula. Ngunit ang sagot ni Leo ay parang nagbagsak sa kanya mula sa langit. Sinabi ni Leo na mas gusto niyang pumunta sa isang tahimik na lugar tulad ng Sagada o isang liblib na probinsya kung saan makakamit niya ang kapayapaan ng kaluluwa at mas malalim nilang maunawaan ang isa't isa. Para kay Ana, ang honeymoon ay para sa pagpost ng mga litrato sa Instagram at pagpapakita sa mundo, hindi para sa pagninilay-nilay sa isang tahimik na lugar. Lalong lumala ang usapan ng tanungin ni Ana ang tungkol sa seguridad sa pananalapi, isang bagay na ipinakabisa sa kanya ng kanyang ina. Tinanong niya kung ano ang kanyang mga plano para sa hinaharap at kung may balak ba siyang bumili ng bagong kotse o condominium sa lalong madaling panahon. Ang sinabi ni Leo sa sandaling iyon ay parang isang masamang panaginip para kay Ana. Sinabi niya na ang mga pangangailangan ng tao ay kakaunti lamang at ang iba ay puro pagpapakitang tao. Kaya 70% ng kanyang kinikita ay ibinibigay niya sa kawanggawa. Sinabi rin niya na gusto niyang mamuhay ng simple habang buhay dahil ang tunay na yaman ay wala sa bangko, kundi sa mabubuting gawa. Nanahimik si Ana, ngunit sa loob niya ay kumukulo na ang kanyang dugo. Gusto niya ng asawang kayang ibigay ang lahat ng kanyang gusto, hindi isang magtuturo sa kanya ng aral tungkol sa sakripisyo at pagtitimpi. Pakiramdam niya ay itinatago ni Leo ang kanyang kakuriputan at kabiguan sa likod ng maskara ng idealismo. Siguro ay hindi talaga siya kumikita ng sapat para sa isang magandang buhay. Tinanong din niya ang tungkol sa lumang bisikleta at buong pagmamalaki itong tinawag ni Leo na kanyang pamana. Sa mata ni Ana, ang bisikletang iyon ay simbolo ng kahirapan. Sa mata ni Leo, ito ay simbolo ng dignidad. At iyon ang punto kung saan ang kanilang landas ay tuluyan ng nahiwalay. Ngayon, sa kanyang silid, nanginginig si Ana habang inaalala ang nasalitang iyon. Pakiramdam niya kung pumayag siya, magiging impyerno ang kanyang buhay. Biglang bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Aling Elena na parang isang bagyo. Ang galit ay nakapinta pa rin sa kanyang mukha.
Niyugyok niya ang balikat ni Ana at tinanong kung ano ang pinag-usapan nila sa branda at kung ano ang sinabing lalaking iyon tungkol sa kanyang kita. Tumingin si Ana sa mga mata ng kanyang ina at sinabi ang lahat ng sinabi ni Leo. Balif ang lalaking iyon, "Ma, ibinibigay niya ang kanyang kinikita sa kawanggawa at wala siyang interes sa mga mall o sinehan. Ayaw niyang masasakyan at gusto niyang habambuhay na sumakay sa bisikleta at pampublikong sasakyan." Napasaposano si Aling Elena at napaupo sa sopa. Pakiramdam niya ay may sumpa ang kapalaran ng kanyang anak. Ang lalaking iyon ay bagay maging monghe, hindi mag-asawa. Mamamatay sa gutom ang asawa niya. Sumisigaw si Aling Elena na niloko sila ni Ginong Morales na isang pulubi ang ipinakilala sa kanila bilang mayaman. Sinabi niya na ang kanyang anak ay naktapos ng MBA at hindi ipinanganak para sayangin ang kanyang buhay sa isang social worker na walang pera. Ikinumpara niya ito sa anak ng kanyang kapatid na nakapag-asawa ng isang engineer sa Amerika at ngayon ay namumuhay na parang reyna. Para kay Aling Elena, ang kasal ay isang investment at si Leo ang pinakamasamang pagpipilian. Sumangayon si Ana sa kanyang ina. Mula pagkabata, itinuro sa kanya na pera ang susi sa kaligayahan. Sinabi niya sa kanyang ina na ang mga sinabi ni Leo ay boring at makaluma at ayaw niya ng asawang laging nagbibigay ng sermon. Gusto niya na laking kayang ilibot siya sa mundo at marunong magpakita ng kanyang katayuan. Nilinaw niya na ayaw niyang maging asawang nakasakay sa bisikleta papuntang palengke. Ang mag-ina ay nakasundo na si Leo ay isang malaking pagkakamali na kailangang itama kaagad. Pumasok si Mang Ricardo sa silid at nabasa ang ekspresyon sa mukha ng kanyang asawa at anak. Siya ay mas mahinahon at nagustuhan niya ang kababaang loob ni Leo, ngunit wala siyang magawa laban sa desisyon ng dalawa. Mahina niyang sinabi na mukha namang disente ang lalaki at mula sa isang lumang pamilya. Ngunit pinutol ni Aling Elena ang kanyang sinabi, hindi nakakabusog ang pagiging disente. Hindi natin pwedeng isawsaw sa suka ang lumang pangalan ng pamilya nila. Sinisiniya ang kanyang asawa sa pagiging laging mabait, kaya't madali silang naloloko. Para kay Aling Elena, walang respeto sa mundo kung wala kang pera. Ayaw niyang balang araw ay maghirap ang kanyang anak. Ang mataong tulad ni Leo, aniya, ay magagaling lang sa salita ngunit tumatakbo kapag dumating na ang mga responsibilidad. Binalaan niya si Mang Ricardo na kung ipipilit niya ang kasal, magpapakamatay siya. Ang buong bahay ay laban na kay Leo. Ang bawat kabutihan niya ay itinuring na kahinaan. "Itay, pakiusap. Iligtas ninyo ako sa lalaking iyon," sabi ni Ana sa kanyang ama. "Hindi ako magiging masaya sa kanya kahit isang araw. Pagtatawanan ako ng nakaibigan ko na isang nagbibisikleta ang napangasawa ko." Nalambot ang puso ni Mang Ricardo sa luha ng kanyang anak at sumuko na. "Sige, kung ano ang gusto ninyo, iyon ang masusunod." Ang desisyon ay nagawa na. Kinuha ni Aling Elena ang kanyang telepono at tinawagan si Ginong Morales, hindi lamang para tumanggi, kundi para ilabas ang kanyang galit. Nakaupo si Ana sa tabi niya at mayroon ng ginhawa sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay isang malaking problema ang naiwasan. Ngunit sa lahat ng ito, isang bagay ang nakalimutan nila. Hinusgahan nila si Leo batay lamang sa kanyang panlabas na anyo. Hindi nila nakita ang kumpiyansa at lakas na nakatago sa lalim ng kanyang salita. Sa lipunang Pilipino, madalas nating napagkakamalan ang makinang natanso bilang ginto at itinatapon ang tunay na diamante na nababalutan ng alikabok. Si Leo ang diamanteng iyon na sadyang itinatago ang kanyang kislap. Ngunit sa kasamaang palad, ang pamilya Reyes ay walang mga matang kayang tumingin lakpas sa panlabas na anyo. Si Aling Elena ay patuloy na nagbubulong-bulong tungkol sa maruming damit ng lalaki at kung paano ito pawis na pawis. Ang pinakamasakit para sa kanya ay nakita ng nakapitbahay si Leo na dumating sakay ng bisikleta. Para sa kanya,
Ang takot sa sasabihin ng ibang tao ay mas malaki pa kaysa sa takot sa Diyos. Hindi alam ni Ana na ang tadhana ay may inihandang plano upang basagin ang kanyang kayabangan. Akala niya ay tinanggihan niya ang isang maling pagpipilian, ngunit ang katotohanan ay sinipa niya ang pinakamagandang pagkakataon sa kanyang buhay. Ang hapunan ay nakahain, ngunit walang sinuman ang kumain ng maayos. Ang katahimikan ay nagahari. Si Mang Ricardo ay tahimik, si Aling Elena ay galit pa rin, at si Ana ay abala sa kanyang telepono. Ang tahanang iyon ay mayroon lahat magandang muebles, masarap na pagkain, modernong kagamitan. Ngunit may isang bagay na kulang, kontento. Nang humiga si Ana sa kama, hindi siya makatulog. May isang kakaibang pagkabalisa na bumabagabag sa kanya. Sinubukan niyang alisin sa kanyang isipan ang mukha ni Leo. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang nga mata at sinubukang mangarap ng isang magandang kinabukasan. Naisip niya na darating din ang isang prinsipe na mag-alaga sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang gulong ng karma ay nagsimula ng umikot. Ang pahamak kay Leo ay hindi lamang isang insidente, kundi simula ng isang aral na malapit ng matutunan ni Ana at ng kanyang pamilya. Ang oras ay makapangyarihan at laging nagbibigay ng sagot. Minsan agad-agad, minsan may kasamang interes. Hindi alam ng pamilya Reyes na ang itinuturing nilang basag na salamin ay isang purong diamante, at kapag lumabas ang tunay na kislap nito, masisilaw ang kanilang nga mata. Pagkaalis ni Leo, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa sala ng mga Reyes, tulad ng kapayapaan bago ang isang bagyo. Si Aling Elena ay namumula sa galit, naglalakad-lakad na parang isang leonang nakakulong sa hawla. Paulit-ulit niyang tinitignan ang basong iniwan ni Leo na parabang nang iinsulto ito sa kanya. Si Mang Ricardo ay nakayuko, alam na ang galit ng kanyang asawa ay malapit ng sumabog. Si Ana naman ay nakaupo sa isang sulok. Nag-iisip pa rin tungkol sa simpleng pamumuhay ni Leo at sa ambisyon ng kanyang ina. Sa wakas, hindi na napigilan ni Aling Elena ang kanyang galit. Pinahiya tayo ni Ginoong Morales. Ano na lang ang sasabihin ng na tao kapag nalaman nilang isang lalaking nagbibisikleta ang dumating para kay Ana? Para sa kanya, ang kasal ay isang transaksyon ng dalawang katayuan, at sa transaksyong ito, muntik na silang maloko. Humarap siya kay Ana at mataray na sinabi, "Magpasalamat ka't hindi ka pumayag, kung hindi, habang buhay kang sasakay sa kinakalawang na bisikletang iyon." Sumang-ayon si Ana. Ang nasinabi ni Leo ay nakdulot sa kanya ng pagkadismaya. Isang taong idealistiko tulad ni Leo, sa kanyang palagay, ay hindi nababagay sa praktikal na mundo ngayon. Ikinintal ni Aling Elena sa isip ng kanyang anak na ang kahirapan ang pinakamalaking sumpa at hindi nakakabusok ang pag-ibig. Nagpasya siyang tapusin na ang usapan upang hindi na makaroon ng maling akala ang pamilya ni Leo. Ibinigay ni Aling Elena ang telepono kay Ana. "Ikaw ang tumawag at sabihin mo ng malinaw na ayaw natin sa kanya para hindi na sila mangulit." Nanginginig ang magakamay ni Ana, ngunit sa ilalim ng matalim na tingin ng kanyang ina, wala siyang nagawa. Dinayal niya ang numero. Sa bawat ring, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nang sagutin ni Ginoong Morales ang tawag, diretsong sinabi ni Ana ang mga salitang itinuro ng kanyang ina. Sa isang malamig na boses, sinabi niya, "Ginoong Morales, huwag na po kayong magdadala ng maganyang klaseng tao dito sa bahay na hindi namin kalabel. Akala namin disente ang lalaki, pero masahol pa siya sa makatulong namin." Ang pait sa kanyang boses ay produkto ng naaral ng kanyang ina. Nang tanungin ni Ginoong Morales kung ano ang dahilan, sinabi ni Ana ang salitang kayang sumugat sa sinumang may dignidad. "Paano namin ipapakasal ang aming nag-isang anak sa isang bahay na walang pambiling ng gasolina? Ang taong nagbibisikleta sa panahon ngayon, paano niya matutugunan ang napangangailangan ko? Sabihin ninyo sa kanila na hinding-hindi namin tatanggapin ang alok."
Pagkatapos nun, ibinaba niya ang telepono ng hindi na hinintay ang sagot. Huminga siya ng malalim na parabang isang malaking pabigat ang nawala. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, si Leo ay pumapadya sa kanyang lumang bisikleta sa gitna ng trapiko, isang mahinahong ngiti ang nasa kanyang ngalabi. Wala siyang kamalay-malay sa malupit na pangungutya sa kanyang simpleng pamumuhay. Ang kanyang isipan ay malinis at payapa dahil wala siyang kasinungalingang sinabi. Matapos ang halos kalahating oras, nakarating si Leo sa isa sa mga pinakamayamang lugar sa lungsod. Huminto siya sa harap ng isang dambuhalang bakal na gate kung saan nakasulat sa gintong mga letra ang Santos Legacy Holdings. Ang mga security guard na nakabantay ay agad na tumayo ng tuwid at sumaludo sa kanya. Ngumiti si Leo at dinala ang kanyang bisikleta sa loop ng isang mahabang driveway patungo sa isang mansyon. Maraming mamahaling sasakyan ang nakaparada, Mercedes, BMW, Audi, ngunit ipinarada ni Leo ang kanyang bisikleta sa isang hiwalay na sulok sa parehong lugar kung saan ipinaparada ng kanyang ama ang sarili nitong bisikleta nun. Para kay Leo, ang lugar na iyon ay parang isang templo. Pagdating niya sa pinto ng mansyon, sinalubong siya ng mga katulong. Sa loob, ang tanawin ay parang palasyo ng isang hari. Dumiretso si Leo sa silid ng kanyang ina, si Ginang Sunita, na nag-antay sa kanya. Kumusta ang araw mo, anak? Nagustuhan mo ba ang babae? Tanong kanyang ina. Umupo si Leo at mahinahong sinabi, mabait po siya, ma, pero makaiba yata kami ng na prioridad. Ikinuwento niya kung paano siya hinusgahan dahil sa kanyang bisikleta at damit. Hindi mo ba sinabi sa kanila ang totoo? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Umiling si Leo. Gusto ko pong may tumanggap sa akin dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa pera ko. Biglang tumunog ang telepono. Malamang ay si Ginoong Morales na iyon, sinagot itong kanyang ina. Ngunit sa kabilang linya, ang boses ni Ginoong Morales ay nanginginig at punong pag-aalala. Sinabi niya ang desisyon nega Pamilya Reyes. Nang tanungin ni Ginang Sunita ang dahilan, napilitan si Ginoong Morales na ulitin ang masakit na mga salita ni Ana na hindi nila may papakasal ang kanilang anak sa isang bahay na walang pambili na gasolina at ang lalaki ay nakbibisikleta lamang. Halos mabitawan ni Ginang Sunita ang telepono. Napaluha siya. Hindi dahil sa pagamak sa kanyang anak, kundi dahil sa kung gaano nakateryalistiko ang mundo. Tumingin siya kay Leo na nabasa na ang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang marinig ni Leo ang lahat, walang bakas ng galit sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina at sinabi, Ma, mabuti na pong nalaman natin ang totoo ng maaga. Ang bisikletang ito ay parang isang filter na naglalayo sa mga huwad at materialistikong tao. Ipinaliwanag niya na kung dumating siya sa kayong Mercedes, malamang ay agad silang pumayag, ngunit ang kasal na iyon ay hindi magiging para kay Leo, kundi para sa Mercedes. Ipinakmamalaki ni Ginang Sunita ang kanyang anak, ngunit bilang isang ina, masakit pa rin para sa kanya na may tumanggi sa kanyang prinsipe. Sa bahayng Reyes, masaya si Ana at Aling Elena na naiwasan nila ang isang problema. Hindi nila alam na ang lalaking kanilang hinamak ay kayang bilhin ang kalahati ng magasolinahan sa buong lungsod. Nang gabing iyon, dumating ang ama ni Leo, si Ginoong Victor Santos. Nang malaman niya ang nangyari, tinapik niya ang likod ng kanyang anak at sinabing, tama ang ginawa mo, anak. Ang nataong nakatingin lang sa kinang ng pra ay hinding-hindi magiging tapat. Bago matulog, isinulat ni Leo sa kanyang talaarawan ang nangyari, ngunit wala siyang masamang isinulat tungkol sa kaninuman. Isinulat niya na ang bawat tao ay produkto ng kanyang karanasan at pagpapalaki. Ipinakdasal niya na makahanap si Ana ng isang taong makatugon sa kanyang inaasahan. Napatay na ang ilaw sa bahay ng Reyes. Natutulog sila ng mahimbing, naniniwalang tama ang kanilang naging desisyon.
Ngunit ang tadhana ay gising nakangiti dahil hindi pa tapos ang kwento. Simula pa lamang ito, hindi pa alam ni Ana na ang basurang kanyang itinapon ay muli niyang makakaharap, ngunit sa pagkakataong iyon, huli na ang lahat. Lumipas ang isang linggo at halos nakalimutan ng pamilya Reyes ang insidente. Si Ana ay magang gumising at isinuot ang kanyang pinakamahal na business attire. Mayroon siyang interview sa Santos Legacy Holdings, ang pinaka-prestihiyosong kumpanya sa bansa. Isang karangalan na makakuha ng trabaho doon. Nang makarating siya sa headquarters ng kumpanya, namangha siya, isang dambuhalang gusali na gawa sa salamin at bakal. Mahigpit ang seguridad. Sa loob, ang lobby ay gawa sa Italian marble, may malalaking chandelier na nakasabit. Profesional ang lahat. Habang naghihintay, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Isang convoy ng itim na SUV ang dumating. Sa gitna ay isang makinang na Mercedes Maybach. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang matangkad na lalaki na nakasuot ng mamahaling asul na Italian suit. Mayroon siyang suot na salamin. Ang kanyang paglakad ay puno ng kumpiyansa. Pamilyar ang kanyang anyo kay Ana, ngunit hindi matanggap ng kanyang isipan ang posibilidad. Nang tanggalin ng lalaki ang kanyang salamin, gumuho ang mundo ni Ana. Iyon ang mukha na kanyang hinamak at pinalayas. Si Leo. Pumasok si Leo sa lobby at binati siyang lahat. "Good morning, sir." Magalang siyang tumango. Ang kapayapaan sa kanyang mukha ay kapareho pa rin noong siya ay nagbibisikleta. Habang papunta siya sa elevator, biglang napansin niya si Ana, naktama ang kanilang mamata. Walang gulat sa mga mata ni Leo, tanging isang malalim na pag-unawa. Hindi siya huminto. Pumasok siya sa elevator at naksara ang pinto. Ngunit ang isang sandaling katahimikan na iyon ay nagdulot ng isang bagyo sa loob ni Ana, nanuyo ang kanyang lalamunan. Nanginginig siyang naktanong sa isang empleyado kung sino ang lalaking iyon. Buong pagmamalaking sinabi ng babae, "Siya po si Mr. Leo Santos, ang may-ari at CEO ng kumpanyang ito. Napakabait niya at madalas pangang magbisikleta sa lungsod para itong isang malakas na sampal kay Ana." Ngayon, nag-ugnay na ang lahat. Santos Legacy, apelyidong Santos. Paano niya hinamak ang taong ito dahil wala itong pambiling gasolina, samantalang kaya nitong bilhin ang buong lungsod? Gusto na niyang tumakbo. Ngunit tinawag ang kanyang pangalan para sa interview. Huminga siya ng malalim at naglakad patungo sa interview room. Ang interview panel ay humanga sa kanyang kwalifikasyon. Ngunit sinabi ng pinuno na ang huling desisyon ay manggagaling sa MD na personal na pumipili ng na senior manager. At alam ni Ana kung sino ang MD. Dinala siya sa pinakamataas na palapag sa opisina ng CEO. Sa harap ng isang malaking pinto na may nakasulat na Leo Santos, Chief Executive Officer, kumatok ang PA. "Pasok," sabi ng isang pamilyar na boses. Pumasok si Ana. Sa likod ng isang malaking mesa ay nakaupo si Leo, at sa likod niya ay isang malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang buong siyudad. Hindi siya tumingala at sinanyasan lamang siyang umupo. Sa wakas, itinaas ni Leo ang kanyang ulo. Ang mata niya ay may parehong kabaitan, ngunit ngayon ay may kasamang bigat ng isang corporate leader. Tiningnan niya si Ana na parang isang estranghero at tinanong kung bakit niya gustong magtrabaho sa kumpanya. Walang binanggit tungkol sa nakaraan, ang katahimikan iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang parusa. Ang katahimikan sa marangyang opisina ni Leo ay nakabibingi. Bawat segundo ay parang isang siglo para kay Ana habang ang kanyang dignidad ay unti-unting nadudurok. Sa wakas, isinara ni Leo ang folder at direktang tumingin kay Ana. Ang kanyang mata ay walang galit kundi isang kakaibang awa. "Miss Reyes," sabi ni Leo sa kanyang malalim na boses, "kahanga-hanga ang iyong makwalifikasyon. Ngunit sa aming kumpanya, hindi sapat ang nasa papel lamang.
Pinahahalagahan namin ang makaprinsipyong humuhubog sa karakter ng isang tao at tiyan ako nakakaroon ng pag-aalinlangan. Nanginginig na sumagot si Ana, "Sir, gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Hindi ba't mahalaga rin ang kakayahang kumilatis ng tao dahil ang isang taong hindi makakita ng pagkakaiba sa pagitan ng diamante at isang pirasong salamin, paano siya magtatagumpay sa industriyang ito? Ang tanong ay direktang tumama sa puso ni Ana. Naluha siya at yumuko. "Sir, ang nangyari po noon ay isang malaking pagkakamali. Nagsisisi po ako." Sinubukan niyang isisi ito sa kanyang pamilya, ngunit ang mapalusot ay walang silbi sa harap ni Leo. Tumayo si Leo at lumapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya, sinabi niya, "Hindi iyon pagkakamali, Ms. Reyes. Iyon ay salamin ng iyong pag-isip. Hindi mo tinanggihan ang isang tao noon, tinanggihan mo ang simpleng pamumuhay at katapatan." Itinuro niya ang Mercedes sa ibaba. Ang sasakyang iyan ay piraso lamang ng bakal na ngayon ay nandito, pero bukas ay maaring maging kalakal na. Ang bisikletang iyong hinamak ay simbolo ng pagsisikap at sakripisyo ng aking ama. Tinuturuan ako nitong manatiling nakatapak sa lupa. Humarap siya kay Ana, "Nabanggit mo ang tungkol sa gasolina, pero nakalimutan mo na ang karakter at prinsipyo ay hindi nabibili sa anumang gasolinahan." Humagulgol na si Ana. Bawat salita ni Leo ay totoo. Nasuklam siya sa kanyang sarili at sa makitid na pag-isip ng kanyang pamilya. "Nakmakaawa siya, patawarin ninyo po ako. Bigyan ninyo po ako ng isang pagkakataon." Bumalik si Leo sa kanyang mesa at itinulak ang folder ni Ana palapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado ngunit may paninindigan. "Hindi ako nagtatanim ng galit at hindi ako naniniwala sa paghihiganti. Ngunit bilang CEO ng kumpanyang ito, hindi ako maaring kumuha ng isang manager na may ganyang kakitid na pananaw. Ang isang taong minamaliit, ang isang lalaking nagbibisikleta ay hinding-hindi magiging makatarungan sa aking mga empleyado at manggagawa." Ito ay isang dagok na tuluyan ng nakpabagsak kay Ana. Hindi lamang isang magandang buhay ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang isang magandang karera. May mga pagkakamali sa buhay na hindi kayang itama ng isang simpleng sorry. "Maaari ka nang umalis." Magalang na sabi ni Leo. "Naway mahanap mo ang lahat ng iyong hinahanap sa hinaharap." Nanginginig na kinuha ni Ana ang kanyang folder at tumayo. Isang huling beses siyang tumingin kay Leo na ngayon ay nakukunwaring abala sa isang file. Yumuko siya at mabagal na naglakad palabas. Paglabas niya ng opisina, ang lahat ay tila tumatawa sa kanya. Ang gusaling iyon na dati niyang hinangaan ay ngayon ay parang isang bantayo ng kanyang kabiguan. Sa labas, muli niyang nakita ang Mercedes Maybach. Ngunit ngayon, hindi na ito simbolo ng kagandahan, kundi isang paalala ng kanyang kasakiman. Sa isang sulok, nakaparada ang lumang bisikleta ni Leo. Sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang luma at sira, kundi bilang isang simbolong dignidad. Sumakay si Ana sa isang taksi. Habang papalayo, nilingon niya ang dambuhalang gusali. Umiyak siya hindi dahil sa hinanakit, kundi dahil sa pagsisisi. Sa kanyang opisina, pinanot ni Leo si Ana na papalayo. Walang tagumpay sa kanyang puso, kundi isang malalim na kalungkutan. Malungkot isipin na ang lipunan ay patuloy na tumatakbo sa likod ng panlabas na anyo. Marahil, kailangan ni Ana ang dago na ito upang magising. Pagdating ni Ana sa bahay, sinalubong siya ng kanyang ina na sabik sa magandang balita. "Anong nangyari? Nakuha mo ba ang trabaho?" "Hindi," sumagot si Ana. Ibinato niya ang kanyang folder sa sopa. Nang muling magtanong ang kanyang ina, umiiyak siyang sinabi ang lahat. Ang kumpanyang iyon ay pag-ari ng lalaking nagbibisikleta. At tinanggihan niya ako dahil ang aking pag-ugali ay hindi karapat-dapat sa kanyang kumpanya.
Gumuho ang mundo ni Aling Elena. Napaupo siya sa sahig, namumutla, hindi siya makapaniwala na ang suwerteng kanilang itinaboy ay ang mismong kumakatok sa kanilang pintuan. Dumating si Mang Ricardo at nang malaman niya ang lahat, sa unang pagkakataon ay galit siyang tumingin sa sinira mo ang buhay ng anak natin. Isang katahimikan na parang may burol ang bumalot sa bahay, hindi para sa isang namatay, kundi para sa isang pinatay na magandang kinabukasan. Nangako si Ana sa kanyang sarili na magbabago siya. Hindi na niya kailanman huhusgahan ang isang tao batay sa kanilang katayuan. Hindi man siya binigyan ni Leo ng trabaho, binigyan naman siya nito ng isang aral na mas mahalaga pa kaysa sa anumang MBA degree. Ang kwento ay nagtapos sa isang mapait na aral. Si Leo ay nanatili sa itaas, matatag sa kanyang na prinsipyo, habang si Ana at ang kanyang pamilya ay nalibing sa ilalim ng naguho ng kanilang kayabangan. Isang paalala na sa mga kalyeng Metro Manila, madalas nating nakakalimutan na ang gulong ng palad ay laging umiikot. Ang luma at kinakalawang na bisikleta ni Leo ay patuloy na tumatakbo, isang paalala na ang tunay na yaman ay wala sa bank account, kundi nasa puso at isipan.